Isinilang si Renato na puno ng pag-aaruga at pagmamahal ng mga magulang at lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Subalit nagbago ang lahat ng yon nang siya ay tumungtong sa ikapito niyang kaarawan. Sapagkat may kaya sila noon sa buhay, isang magarbong selebrasyon ang ginanap sa kanilang compound pero naging mitya din ito kung bakit namatay ang kanyang mga magulang. Nabaril sina Ginoong Edgar pati si Ginang Claire na mga magulang ni Renato. At huli na nang maisugod ang mga to sa ospital. Dead on arrival na sila. Nahuli ang gunman at nakulong, pero kahit nakamit ng pamilya ni Renato ang hustisya, ay hindi pa rin doon natapos ang lahat. Nagtuloy-tuloy na ang kamalasan sa buhay niya. Inagaw ng mga sakim niyang kamag-anak ang mga ari-ariang para sa kanya. Itinakwil din siya ng mga magulang ng kanyang tatay Edgar sapagkat siya ang sinisisi ng mga ito sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Dahil wala na ring magulang ang kanyang ina na balak niya sanang takbuhan, ay humantong siya sa bahay ampunan sa edad na 10 taon. Sa isang taon niyang pamamalagi sa bahay ampunan, ay sa wakas, nakahanap din siya ng isang pamilyang kukup-kup sa kanya. Ang mag-asawang gloryoso na sina Mr. Alvin at Mrs. Sarah. Nagkamali siya ng pag-aakala na magiging masaya ang buhay niya sa poder ng mga gloryoso. Simula pa lang pala to ng kalbaryo sa buhay niya. Naging tagasalo siya ng bugbog at pananakit ni Mr. Alvin na isa pa lang sadista. At dahil sa wala naman siyang ibang malapitan, kaya hindi niya rin magawang humingi ng tulong sa iba kahit gustuhin man niya. Natatakot din siyang maglayas at bumalik sa bahay ampunan, kaya nagtiis na lang siya. Habang lumalaki ay mas lalong lumalala ang pambubugbog ni Mr. Alvin hanggang sa mamatay na lang ang tagapagtanggol niyang si Mrs. Sarah. Nang 16 years old na siya, ay doon na siya nagpasyang umalis sa puder ng ama-amahan. Kahit papaano'y natuto na rin siyang lumaban at sumagot kay Mr. Alvin dahil gumanda na ang hubog ng katawan niya at lumitaw na rin ang pagkaganda niyang lalaki. Bago tuluyang lisanin ang bahay ng mga gloryoso, ay isinumpa niya rin sa sarili na hinding-hindi na siya babalik pa rito kahit kailan. Tandaan mo to, Mr. Alvin Glorioso. Ang huling araw na tutungtong ako sa lugar na to ay ang araw na nakaburol ka na. Hinding-hindi mo na ako masasaktan ulit. Dahil sa oras na gawin mo pa ulit yun, sinisiguro ko sa'yo na yun na ang huling pananakit mo sa akin. Nagdaan ang mga taon na habang mag-isang nakikipagsapalaran sa buhay, halos lahat ng klase ng paraan ay sinubukan at ginawa ni Renato para lang makasurvive. Sa murang edad ay naging laman kaagad siya ng lansangan at nakilala rin bilang sanggano sa edad na 18. Pagsusugal, pag-inom ng iba't ibang klase ng alak, pagnanakaw, pagbebenta o paggamit ng ilegal na droga, at paggawa ng iba't ibang uri ng mga ilegal na gawain ang natutunan ng binata habang laman siya ng lansangan. At sa tulong ng mga nakilala niya na sina Egoy at Kidlat, ay mabilis siyang nakipagsabayan sa lahat. Ito lang ang naisip niyang paraan para maitawid ang pang-araw-araw niyang pamumuhay na mag-isa. Wala rin naman kasi siyang ibang pagpipilian sapagkat sa mundong ito ay ang paggawa ng ganitong bagay ang pinakamabisang paraan para madaling kumita at makasurvive sa hamon ng buhay. Minsan na rin siyang nagtrabaho sa bahay aliwan pero hindi niya nagustuhan ang kalakaran kaya umalis din siya kaagad at bumalik na lang sa pagiging kargador. Ganon man ang kanyang dinaranas ay hindi pa rin nawala sa isip ng binata ang mangarap ng magandang buhay. Sa tuwing natutulog siya sa ilalim ng tulay kung saan naging tahanan niya ng ilang taon, ay palagi niyang naiisip na ano nga kaya ang kinabukasan niya kung buhay pa rin ang tatay Edgar at nanay Claire niya. Dahil sa gusto na rin niya ng pagbabago sa buhay,
Nang makilala niya si Mamang Alberta na isang matabang bakla na nag-offer sa kanya ng magandang kinabukasan, grinab niya kaagad ang pagkakataon para na rin makaalis sa kinasasadlakang buhay. Nakilala ni Renato si Mamang Alberta sa pamilihan nung kasalukuyan silang nagde-deliver ng mga bigas. Naging magkaibigan sila hanggang sa magkakilala na nga ng lubos. Mabuti na lang din ay hindi mapagsamantalang tao si Mamang Alberta, kaya nagustuhan din ng gwapong binata ang pakikipagkaibigan dito. Alam mo, Nato, maniwala ka sa akin. Gwapo ka, maganda ang katawan at matangkad. Yang beauty mo hindi lang pampalengke. Kung okay lang sa'yo, ihahanap kita ng trabaho. Kung offeran mo ako ng trabaho, Mamang, mas maigi sana kung marangal. Yung may pagmamalaki ko balang araw kung sakaling magkakapamilya ako. Minsan na ako nagtrabaho sa mga bahay aliwan at hindi ko natipuhan. Kaya kung maaari sana, maayos na trabaho. Ikaw naman, Nato. Ang tagal-tagal na natin magkakilala. Ngayon mo pa ako pag-iisipan ng ganyan? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Maayos na trabaho to. Yung kaibigan ko kasi naghahanap doon sa outlet niya ng salesman. I-try mo yun. Magpasa ka sa akin ng biodata at ako nang bahala na magbigay sa kakilala ko. Talaga ba, Mamang? Mukhang maganda nga yan ang kaso, hindi naman ako nakatapos na high school Pwede ba ako ron? Oo naman, no. Hindi naman kailangan nakagraduate ka para makapagtinda. Para ka lang nasa palengke pero ang kaibahan lang, naka-aircon kayo ron at maganda ang bigayan. Saka hindi ganun kabigat ang trabaho. Kaya bukas kukunin ko ang biodata mo, ha? Sayang din yun. Kung gusto mo talaga ng pagbabago sa sarili mo, simulan mo sa bagay na yun. Thank you, Mamang. Kung babae ka lang at magka-age tayo, baka inasawa na kita Tila kinilig naman ng matabang bakla, pero alam niya rin naman sa sarili na biro lang ito ng gwapong binata. Pagkatapos ng saglit nilang pag-uusap, ay nagpaalam na nga si Mamang Alberta habang siya naman ay nagpatuloy sa pagtatrabaho. Lumipas pa nga ang mga araw, linggo, buwan at taon ay naging maayos na ang takbo ng buhay ni Renato. Hindi nagtagal ay tumigil ang binata sa paggawa ng ilegal na mga bagay. Nag-focus siya sa pagtatrabaho sa shoe outlet hanggang sa makitaan siya ng owner na si Mrs. Lani ng magandang performance at na-promote siya sa pagiging team leader. Dahil sa magandang pangyayari ay nagkaroon ng panibagong buhay ang gwapong binata hanggang sa makilala na rin niya ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso, si Lilibeth, na sales lady sa isang branch ng shoe outlet na pinagdutihan niya ng ilang araw. Sa edad na 27 at 25 ay ikinasal silang dalawa. Nagkaroon sila ng maliit na bahay dahil sa kanilang ipon at unti-unti na nga ring gumanda ang kanilang buhay. Sa tagal ng panahon ay ngayon na lang siya nakaramdam ng kasiyahan kaya naman nagtungo siyang mag-isa sa simbahan at nag-alay ng pasasalamat sa Diyos sa unang pagkakataon. Nang palabas na ay isang pulubi ang sumalubong sa kanya at nanghingi ng pera. Dahil sa pagmamadali ay hindi niya na ito masyadong tiningnan. Nagbigay na lang siya ng 100 piso habang nakangiti rito dahil masayang-masaya talaga siya sa bagong buhay na tinatamasa. Manang, pasensya na po kayo at yan lang ang nakayanan ko Huwag kang manghingi ng pasensya dahil ang binigay mong tulong ay may malaking kapalit sa hinaharap. Salamat. Napakibit na lang ng balikat si Renato bago maglakad palayo sa simbahan. At sa mga sumunod pang araw ay mas pinagbutihan pa ng gwapong lalaki ang pagtatrabaho para sa kanyang magiging pamilya. At nang mabuntis na ang kanyang asawa, ay labis niya itong ikinatuwa. Dahil sa pagbubuntis ni Lilibeth ay nag-celebrate sila kasama ang ilan nilang katrabaho, pati na rin sina Mamang Alberta. Hindi maipinta ang mukha ni Renato dahil sa sobrang tuwa kaya nagpakalangu ulit siya sa alak. Pag-uwi nilang mag-asawa, dala ng kalasingan,
ay biglang sinumpong si Renato. Pinagsilosan niya kasi ang katrabaho nilang si Chito na palaging kausap ni Lilibeth. Naging sanhi tuloy ito ng unang pag-aaway nila. Nato, ano ba? Bakit parang kanina ka pa nagdadabog dyan? Ano bang nagawa ko, ha? Pinayagan naman kitang magpakalasing, ha? Galit ka ba? Oh, galit ako. Galit na galit. Bakit ka ba nagagalit? At kanino? Sa'yo, nagtatanong ka pa talaga ah. Ha? Bakit ka naman nagagalit sa akin? Ano bang ginawa ko? Halika na nga at matulog na tayo, Nato. Lumapit ang buntis sa kanyang asawa para ito'y akayin papunta sa kanilang kwarto. Kaya lang ay tinulak siya ni Renato. Bitiwan mo ako, malandi ka! Dahil sa ginawang yun ni Renato, ay muntik nang matumba si Lilibeth. Mabuti na lang ay nakahawak ang babaeng buntis sa sofa at nabalanse ang sarili. Nanatiling mahinaon si Lilibeth kahit pabahagya siyang nagulat sa aksyon na yon ng kanyang asawa. Ito kasi ang unang pagkakataong nakita niyang gano'n ang asawa sa loob ng ilang taon nilang pagsasama. Paano mo ko natawag na malandi? Ayos ka lang ba, ha? Wala akong problema. Porke ba uminom ako ng alak, may problema na? Nagsasaya lang ako katulad ng paglalandi mo, Beth. Ano bang paglalandi ang sinasabi mo, ha, Nato? Ano na naman bang ginawa ko para magkaganyan ka? Kanina lang naman okay lang tayo, ah. Lumapit ang lalaki sa kanyang asawa at hinawakan ito ng mahigpit sa magkabilang kamay. Dumiin niyo ng dumiin hanggang sa masaktan na ang babaeng buntis. Nato, ano ba? Nasasaktan ako. Sa susunod na makita pa kitang makipaglandian sa walang yang Chito na yon, pag-uuntugin ko kayong dalawa. Pagkabitaw ni Renato sa asawa, ay napaupo na lang yun sa sofa habang umiiyak. Pagkatapos nun ay nagdire-diretso na siya sa kwarto at pabulaksak na isinalampak ang sarili sa kama. Nakatulog kaagad siya ng mahimbing, subalit nagising lang ng eksakto 3:00 ng madaling araw. Nakarinig kasi siya ng mahihinang bulong na nanggagaling lang din sa loob ng kwarto. Kinapa niya ang katabi at nang maramdamang wala roon ang kanyang asawa, ay inaantok siyang bumangon ng kama habang iginagala ang tingin sa palibot ng silid. Kumusot-kusot pa siya ng mata hanggang sa matuntun niya ang pinanggagalingan ng nasabing mga pagbulong. Hindi niya maaninag ang muka, pero nasiguro niyang babae yun dahil na rin sa tinig na hindi naman niya mabusesan. Sa palibot ng babae ay may 6 na kandilang itim na nakasindi, kaya halos manlaki ang mga mata niya, lalo na nang mas lumakas ang malaritwal na pagbulong. Beth, anong ginagawa mo dyan? Natigilan na siya at napaatras nang may itim na kumot na bigla na lang sumaklob sa kanyang pagkatao. Pagkatapos nun ay bigla siyang napamulagat at napabango na punong-puno ng takot. Ah! Lintik na yan! Nato, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Pagkakita ng gwapong lalaki sa kanyang asawa na humawak sa magkabila niyang balikat, ay saka siya nakahinga ng maluwag at napayakap dito. Panaginip lang pala yun. Buti na lang, masamang panaginip lang. Gusto mo bang magkape? Titimplahan kita. Ayos lang bang pakiramdam mo? Sige love, pakitimplahan mo nga ako ng kape. Masakit ang ulo ko dahil sa hangover eh. Ano bang nangyari kagabi ha? Hindi na muna ikinwento ng babaeng buntis ang nangyaring pag-aaway nila kagabi dahil ayaw niya rin na mag-alala pa ang kanyang asawa. Nalasing ka lang ng matindi, love. Buti nga at hinatid tayo ni Chito at Mamang Alberta. Sa susunod, huwag ka nang magpapakalasing, ha? Ha? Sorry talaga. Kagabi na lang kasi ako nakainom ulit ng alak eh. Sige na, magpahinga ka na muna para mawala ang hangover mo. Magtitimpla lang ako ng kape. Paglabas ng buntis na asawa sa kwarto, ay napaisip ulit si Renato tungkol sa nangyari. Hindi niya rin kasi sigurado kung panaginip nga ba ang nangyaring yon.
At para hindi na mas lalong sumakit ang ulo, hinayaan na lang niya ang tungkol sa bagay na yon. Tumayo siya at nagtungo sa bintana. Pagkahawi ng kurtina, ay saka siya napasingkit ng mata matapos masilaw sa liwanag galing sa labas ng bahay. Anong oras na ba? Pagtingin niya sa relo ay dun niya lang din napagtanto na 10:00 na ng umaga. Hahawiin na ulit sana niya ang kurtina paloob nang mapansin niya sa magkabilang kanto ng bintana na mayroong nakatumpok na mga itim na parang buhangin. Ano to? Nato, love, ito na ang kape mo. Gusto mo bang kumain, ha? Nagluto na ako ng champorado kanina. Iinitin ko na lang kung gusto mo. Pero may niluluto rin akong sinabawan para may mahigop ka para mas maibsan yung hangover mo. Thank you, love. Ang sweet talaga ng asawa ko kahit kailan. Pagkakuha ng kape ay sa kamarahang niyakap ng lalaki ang kanyang asawa at hinalikan sa noo na parang walang nangyaring away kagabi. Lumabas ka lang at pumunta sa kusina kung nagugutom ka, ha? Naghahanda pa kasi ko dahil meron akong pasok. Closing ako ngayon alam mo naman. Akala ko sabay tayo nagpaalam na magli-leave ngayong araw dahil sa celebration kahapon. Oo nga, pero tumawag kanina si Mrs. Lani. Nagbabaka sakali na kung pupwede, pumasok daw ako. Anong sinabi mo? Napaoo na ako Bukod sa nakakahiya, na-realize ko na sayang ang araw. Sa tingin mo, love? Oo nga, tama yan. Pero huwag ka masyadong magkikilos ha. Alam mo namang buntis ka. Salamat sa concern, love. Sige na at babalik na ako sa kusina. Paglabas ng asawang buntis, ay sinimula na ni Renato ang paghihigop sa kape, kaya medyo naibsa ng pagkalutang ng isip niya at pananakit ng ulo. Nagpahinga muna siyang saglit at nang makaramdam na ng gutom, ay lumabas na siya sa kwarto at nagtungo sa kusina. Katatapos lang ni Lilibeth na maligo at hinintay na lang niya ang asawang makapagbihis at sabay na silang nananghalian. Makalipas ang ilang minuto, ay inihatid niya na sa sakayan si Lilibeth. Kadalasan kasi ay palagi silang nakamotor, pero ngayon ay nag-commute muna sila dahil bukod sa buntis ang babae, ay medyo masakit pa rin ang ulo ni Renato. Nang makasakay na ng jeep si Lilibeth, ay kaagad umuwi ng bahay ang lalaki. Nag-ayos muna ng kusina si Renato bago magtungo sa kanilang kwarto at matulog ulit. Dahil sa hangover ay nakatulog din kaagad siya ng mahimbing at muling nanaginip. May isang matandang babaeng nakatayo sa isang mayabong na puno na tila nalalagas ang mga dahon. Nakabelong itim at may hawak itong tungkod na kasing laki niya rin. Nang bumaling ng tingin si Renato sa mukha ng matandang ginang, ay doon niya naaninag ang kulubot nitong mukha. Mapuputing buhok, nangingitim ang ilalim ng mga matang mabagsik kung makatingin. Seryoso tong nakatingin sa kanya habang naglalakad palapit. Sino ka? Hindi umimik ang misteryosong matandang babae. Patuloy lang tong naglakad ng marahan palapit sa kinaroroonan niya at ang mayabong na puno naman sa likuran nito ay patuloy pa rin na naglalaglaga ng mga dahon. Sinubukang umatras ng gwapong binata pero gano'n na lang ang gulat niya nang hindi siya makagalaw. Nakaramdam siya ng pagkataranta hanggang sa unti-unti nang sumilay ang takot sa kanyang pagkatao. Simula sa talampakan, paakyat sa tuhod, na nagpaikot-ikot pa sa tiyan niya bago bumulusok patungo sa kanyang puso. Kumabog ng malakas at mabilis ang kanyang dibdib na parang may nagkakarerang mga maliliit na daga dito na gustong makalabas sa kanyang pagkatao. Napahawak siya ron habang nakatingin sa misteryosong matandang babae na marahang naglalakad palapit sa kanya. Nang umabot na sa kanyang batok ang tensyon, ay mas lalo siyang namanhid at hindi nakakilos. Ramdam na rin ni Renato ang pananayo ng mga balahibo niya sa katawan
dahilan para mas lalo siyang manghina. Please, huwag ka lalapit! Sino ka ba kasi? Ano bang ginagawa ko sa lugar na to? Nang nasa tapat na niya ang matandang ginang, ay naestatwa na siya ng tuluyan. Wala na rin siyang ibang naririnig kundi ang malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumitig naman sa kanya ng matalim ang kaharap habang sinusuri ang buo niyang pagkatao. Parang awa mo na! Huwag mo akong sasaktan! Bantayan mo ang asawa mo at mag-iingat ka. Ingatan mo ang sarili mo na mahulog ulit sa dating bangin na kinalalagyan mo. Pagkatapos sabihin niyo ng misteryosong matandang babae, ay saka siya nito itinulak ng ubod lakas, dahilan para mapabangon siya mula sa kamang kinahihigaan. Dinig na dinig pa rin ni Renato ang malakas at mabilis na pagkabog ng kanyang puso, kaya napahawak siya sa parting yon. Pawis na pawis din siya, kaya kaagad siyang nagubad ng damit at ipinunas yon sa sarili. Paglabas ng kwarto ay tumingin kaagad siya sa orasan, kaya napakunot siya ng noo matapos makita ang oras. 6:00 na pala ng gabi. Napahaba pala ang tulog ko. Ay, makapagsaing at makapagluto na nga muna ng ulam para may makain ang asawa ko pag uwi. Mabilis na lumipas ang oras. Kinaligtaan na lang din kaagad ni Renato ang tungkol sa panaginip kanina. At kahit inaantok na'y naghintay pa rin sa asawa. 10:00 na ng gabi, kaya medyo nag-aalala rin siya dahil ngayon lang uuwi si Lilibeth ng ganong oras na walang kasabay. Habang naghihintay sa labas ng bahay, ay panay-panay ang tingin niya sa orasan hanggang sa makakita ng motorsiklong dumating. Nang huminto yun sa tapat ng bahay, ay gano'n na lang ang gulat niya pagkakita kay Lilibeth na nakaangka sa katrabaho nilang si Chito. Uminit ang pisngi at batok niya na tila nakaramdam ng pagsiselos. Kaya habang nilalapitan ng dalawa, ay kitang-kita sa ekspresyon ng mukha niya ang pagkainis. Oh love, bakit nandito ka pa sa labas? Uy pre, hinatid ko na tong asawa mo ha. Kaya nga imbis na magpasundo sa akin. Hindi na kita inabala nato kasi naisip kong pagod ka. At saka kalapit lang natin ang barangay si Chito kaya sa kanya na ako sumabay. Tutal, pareho naman kaming closing. Sige paring Nato, Maring Beth. Una na ako sa inyo ha. Salamat Chito ah. Hindi naman na umimik si Renato pero ramdam ang pagkainis niya habang pinagmamasdan ang papalayong si Chito. Pagpasok nila sa loob ng bahay, hindi pa rin siya kumikibo kaya hinayaan na lang muna siya ni Lilibeth. Nang matutulog na sila pareho, ay doon lang kumibo ang babaeng buntis para mawala na ang namumuong tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Love, gising ka pa? Oh, Nararamdaman kong naiinis ka eh. Huwag naman natin hayaan na makatulugan natin pareho na meron tayong sama ng loob. Huwag mo nang pagselosan si Chito. Alam mo namang matagal na kami magkakilala, di ba? alam ko naman yun, pero hindi ko maiwasan Para wala na lang tayong pag-aawayan, sisikapin kong umiwas sa kanya paunti-unti. Okay na ba yon? Humarap sila sa isa't isa at nagngitian. Pagkatapos na sabay na sumang-ayon, ay saka sila naghalikan senyales na okay na ang lahat. Matapos muling magkaintindihan, ay nakatulog nga ng maayos ang mag-asawa pero hindi pa rin nawala ang hinala ni Renato na pinagtataksilan siya ni Lilibeth. Bigla na lang kasing naisip ng lalaki ang tungkol sa panaginip niya na tila mayroong koneksyon kay Lilibeth at Chito. Bantayan mo ang asawa mo at mag-iingat ka. Ingatan mo ang sarili mo na mahulog ulit sa dating bangin na kinalalagyan mo. Kaya sa mga sumunod pang araw at linggo, ay minatyagan niya ang kilos ng asawa at ng katrabaho. Dahil na rin sa pagkaparanoid niya tungkol sa bagay na yon, ay hindi niya napigilan ang sariling muling bumalik sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mas lalo tuloy siyang naging tamang hinala.
At nang minsang nag-roving siya sa shoe outlet na pinagtatrabahuhan ng asawa, ay nakita niyang nagkakasiyahan sina Lilibeth at Chito, kaya nagalit siya ng husto. Pag-uwi nila ng bahay, ay pinagtalunan na naman nila ang tungkol sa bagay na yun. Nato, ano na naman ba ang ikinakagalit mo, ha? Akala ko ba okay na? Diba na-explain ko na sa'yo na matagal na kami magkaibigan ni Chito? Magkaibigan o magkaibigan? Lintik ang babae ka. Huwag mo akong gawing tanga. Buntis ka na't lahat, lumalandi ka pa. Saan mo na naman nakuha at nabalitaan yan? Nakita ko kayo. Huling-huli ko kung paano ka makipaglampungan imbis na magtrabaho kayo. Lintik na. Niloloko mo ako, Beth. Niloloko mo ako. Napaparanoid ka na naman. Umamin ka nga. Gumagamit ka na naman ba ng drugs na to? Huwag mong ibato sa akin ang usapan. Ikaw, kayo ng kalaguyo mo si Chito ang topic natin dito. Mga walang iya kayo. Harap-harapan nyo na akong ginagago. Napabuntong hininga na lang ang asawa niyang buntis at ikinalma ang sarili para magkaintindihan sila. Pagkatapos ay nilapitan niya ang asawa para pakalmahin dahil namumula na ang mukha nito at halata sa ekspresyon ng mukha ang matinding galit. Love, Nato, please naman, paniwalaan mo ko. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Buntis na ako, mag-asawa na tayo. At nagtatrabaho tayo pareho sa iisang kumpanya. Kung ano man yung gumugulo sa utak mo, hindi yan totoo. Natigilan na ang babaeng buntis sa pagsasalita sapagkat bigla na lang siyang sinampal ni Renato. Sa lakas ng pagkakasampal ay tumama ang ulo ni Lilibeth sa dingding at pagkatapos nun ay bigla siyang napaupo sa sahig dahil sa takot. Pareho silang nabigla sa pangyayari. Natulala lang si Renato habang nakatingin sa asawang hindi rin makapaniwala sa kanyang ginawa. Hindi ko sinasadya, love. Naudlot ang sasabihin pa ng lalaki sapagkat nakita niyang biglang namutla ang mukha ng asawang buntis habang nakahawak sa tiyan nito. Anong nangyayari? Ang baby natin! Nang makita ni Renato na tumatagas ang dugo sa hita ng kanyang asawa, ay para siyang nahimasmasan at nagising sa katotohanan. Kabado niyang binuhat ang asawang sumisigaw at nahihirapan sa sakit. Saka dali-daling dinala sa ospital para maipatingin kung ano ang nangyari. Dahil sa nangyari ay sa ospital na nga sila natulog. Kinabukasan ay idineklara nga na nakunan o nalaglagan ng sanggol si Lilibeth, kaya sobra-sobra ang pagsisisi ni Renato. Beth, love, sorry sa ginawa ko. Hindi ko intensyon na patayin ang anak natin. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi naman umimik si Lilibeth. Sinagot niya lang ng yakap ang asawa habang tumutulo rin ng luha. Masakit man sa kanya ay tinanggap niya pa rin dahil mahal niya ang lalaki. Ilang araw ang nagdaan. Nang makalabas na sila sa ospital, ay nangako si Renato sa sarili na hinding-hindi na siya ulit gagamit ng ipinagbabawal na gamot para maiwasan ang pagiging paranoid na niloloko siya ng kanyang asawa. Subalit ang pangakong yun ni Renato ay napako. Katulad lang din ng ibang pangako. Makalipas lang ang isang buwan, ay naudyukan na naman siyang gumamit ng ilegal na droga na sinamahan pa ng pag-inom ng alak. Dahil doon ay mas tumindi ang pagkatuliro niya at pagkatamang hinala. Kung sino-sinong lalaki na lang na makikita niyang kasama at kausap ni Lilibeth, ay palagi niyang pinaghihinala ang kalaguyo ng babae. Biyernes ng 8:30 ng gabi, dahil day off ni Renato at nagpapahinga, kaya hindi na rin nagpasundo ang kanyang asawa. Sinabi na lang ni Lilibeth na sasabay siya kay Chito pag uwi ng bahay. Pumayag naman si Renato pero dahil nakagamit ng iligal na droga at nakainom ng alak,
Kaya pag-uwi ng bahay ni Lilibeth na nakaangkas kay Chito, ay nagkaroon ng kaguluhan. Bigla na lang nag-hysterical ang lalaki at inundayan ng maraming sapak sa mukha si Chito na nagulat naman. Umawat ng umawat si Lilibeth hanggang sa tumulong na rin ang ibang taong opisyal na nagdatingan. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo binanatan bigla si Chito? Ano bang nangyayari na to, ha? Galit na namumula ang mga mata ni Renato na humarap sa kanila. Nagwawala-wala pa ito at pumipigla sa mga opisyal na nakahawak na parang nawawala na sa katinuan. Iloloko niyo ang dalawa! Mga linti kayo! Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Mabuti na lang din ay napakalma ng mga opisyal ng barangay si Renato at hindi na rin nagsampa ng kaso si Chito, kaya naayos din ang problema. Yun nga lang, ay hiyang-hiya na si Lilibeth sapagkat ang iniisip ng mga kapitbahay nilang nakarinig ay niloloko niya talaga ang asawa. Kinabukasan nang mapagtanto ni Renato ang kanyang ginawa, ay humingi na naman siya ng tawad sa asawa. Beth, love, hindi ko sinasadya ang nangyari. Yung ginawa ko kay Chito, hindi ko sinasadya yun. Pati ang kahihiyang ginawa mo na ipinagsigawan mo sa mga kapitbahay natin na kabit ko si Chito. Ano pa bang magagawa ko? Ilang ulit ko nang pinaliwanag sa'yo na walang namamagitan sa amin. Pero sige, para matapos na to, simula sa araw na to, lalayuan ko na si Chito. Salamat, love. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat. Mahal kita, Renato. Pero hindi ako martir. Nawalan tayo ng anak dahil sa kagagawan mo. Kaya please lang, huwag na sana pati asawa mo mawala rin sa'yo. Pagkatapos ng usapan na yon ay pinilit ng mag-asawa na ibalik sa normal ang kanilang pagsasama kahit tila sa pilitan na lang ang mga nangyayari. Medyo nakaramdam na kasi ng panlalamig si Lilibeth dahil sa unti-unting pag-usbong ng mga hindi magagandang kaugalian ng kanyang asawa. Isang gabi habang natutulog ang mag-asawa, ay muling nanaginip si Renato. Dinalaw na naman siya ng misteryosang matandang babae at katulad ng nauna ay nakatayo yun sa dating mayabong na puno na ngayon ay kakaunti na lang ang dahon. Bantayan mo ang asawa mo at mag-iingat ka. Ingatan mo ang sarili mo na mahulog ulit sa dating bangin na kinalalagyan mo. Kapag naubos ang dahon ng puno, mangyayari ang mga to kapag hindi ka nag-ingat sa mga kilos mo. Bigla siyang napabangon habang humihingal at nang lingunin niya ang kanang bahagi ng kama, ay napakunot siya ng noo dahil wala roon ang kanyang asawa. Beth! Paglingon niya sa tapat ng kanilang kama, ay nakita niya ang asawang nakatalikod habang nakaupo sa sahig. Sa harap ni Lilibeth ay may 5 kandilang itim na nakasindi ng pabilog. Naririnig niyang mahinang nagbibigkas ang asawa ng mga salitang hindi niya maintindihan. Kaya inusog niya ang sarili palapit sa babae. Love, Beth, anong ginagawa mo dyan sa sahig? At bakit may mga kandilang nakasindi? At bago pa niya matapos ang winiwika, ay nakarinig na siya ng mga tila naglalagatukang mga buto. Biglang tumigil ang pagbigkas ni Lilibeth ng mga kakaibang salita, pero mas nakakatakot doon ang mga sumunod na nangyari. Habang paharap kay Renato ang asawa, imbis na katawan nito ang umikot, ay ang mismong ulo ng babae ang marahang pumapaling sa kanyang kinaroroonan. Ito pala ang pinanggagalingan ng mga butong naglalagatukan. Nang tuluyan ng makaharap sa kanya si Lilibeth na mistulang na twist ang leeg, ay nasindak ng gusto ang lalaki. Napaatras siya sa takot sapagkat luwa ang mata ng asawa. Habang lumuluha ng dugo pati na sa ilong, bibig at tenga, ay meron ding tumatagas. Nawalan tayo ng anak dahil sa kagagawan mo.
Kaya please lang, wag na sana pati asawa mo mawala sa'yo. Kasunod na mga katagang yun ay meron na namang tumaklob na itim na kumot sa kanya, dahilan para mapasigaw siya habang napapabalikwas ng bangon. Ay, lintik na yan! Lintik! Wisit! Lintik! Nato, gising! Gising! Ano ba? Pagkadilat ng mga mata ay nasa harap na ng lalaki ang kanyang asawa, kaya hindi niya tuloy alam kung matatakot ba siya o matutuwa sa presensya ni Lilibeth. Nananaginip ka yata ng masama. Sumisigaw ka kanina pa eh. Salamat sa pagising sa akin, love. Dahil day off kaya naisip ni Renatong gumala na muna para malibang din kahit papano. Medyo nawiwirduhan na rin kasi siya sa nangyayari sa kanya nitong mga nakalipas na linggo. Nagtungo siya sa mga dating kaibigan sa pamilihan at hindi na naman niya naiwasan ang makijam sa mga ito. Pagkatapos nun ay nakipagkita pa siya kay Mamang Alberta na tila nanlumo matapos makita ang kanyang itsura. Ay, anong nangyari sa'yo? Ang balita sa akin ni Kumaring Lani parang medyo humihina raw ang performance mo sa trabaho. Nagkakalabuan ba kayo ng asawa mo? Hindi ko alam kung ano to nangyayari sa akin eh. Sa sobrang pagmamahal ko kay Lilibeth, para ako napaparanoid at nagiging tamang hinala. Alam ko namang hindi niya ako lulukuhin eh, pero yun ang palaging tumatakbo sa utak ko eh. Nagtitake ka ba ulit ng illegal drugs? Mukhang lasing ka na naman yata ngayon. Di ba sabi mo noon gusto mo magbagong buhay? Binigyan ka na ng Diyos ng bagong buhay. Nagkaroon ka ng maganda, masipag at maunawaing asawa. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na yun. Ilang beses na kasi ako nananaginip tungkol sa matandang babaeng nagsasabi na bantayan ko raw ang asawa ko at mag-iingat ako. Ingatan ko raw ang sarili ko na mahulog ulit sa dating bangin na kinalalagyan ko noon. At kapag naubos daw ang dahon ng puno, mangyayari ang mga sinabi niya kapag hindi ko naingatan ang kilos ko. Kung ano man yung panaginip mo, mas unahin mo ang pamilya mo, Nato. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kung gusto mo talaga ng totoong pagbabago, unahin mo sa sarili mo. Bumalik ka ron sa asawa mo at magbago ka na, ha? Lumayo ka na sa masasamang gawain. Minsan hanggang second chance lang ang meron ng isang tao. Hindi na sila nabibigyan ng third o fourth chances. Maswerte ka kung meron kang pangatlo. Kaya habang hindi pa huli, alam mo na ang gagawin. Tila naliwanagan naman si Renato dahil sa mga sinabing yon ni Mamang Alberta. Pauwi na sana siya sa kanilang bahay, kaya lang ay naharang na naman siya ng mga kakilalang masasama ang impluensya. At dahil may tama pa ng ipinagbabawal na droga at alak, ay natangay na naman siya sa kabuktutan. Isinama siya ni Egoy at Kidlat pabalik sa kanilang hideout kung saan wala silang ibang inatupag kundi sugal, alak, iligal na droga at pambababae. Muli na namang nahulog si Renato sa bangin na dati niyang kinasasadlakan, katulad na lang ng babala sa kanya ng misteryosong matanda. 3 araw na hindi umuwi ng bahay si Renato at nagpakalunod lang siya sa masamang bisyo. Umuwing marumi ang damit, pulang-pula ang mga matang dilat na dilat, habang amoy na amoy ang alak na umaalingasaw sa kanyang katawan. Pagkakita pa lang sa kanya ni Lilibeth, alam na agad niya na hindi na naman maganda ang timpla ng aura nito, kaya sinikap ng babaeng huminahon lang para makausap ng maayos ang asawa. Nato, saan ka ba galing ha? 3 araw kang nawala at walang paramdam. Alam mo bang nag-alala ko ng husto sa'yo? Sabi ni Mamang Alberta nakausap ka pa raw niya eh. At ang akala niya uuwi ka rito pero hindi pala. Kinukontak naman kita sa cellphone mo. Wala na ang cellphone ko. Naibenta ko na. Pinambayad ko sa babae, alak, bisyo at natalo sa sugal. Ano? Masaya ka na ba sa sagot ko? Renato naman, ano bang nangyayari sa'yo? Ano
Anong problema mo, ha? Kumain ka nga muna at maligo para mahimasmasan ka. Saka tayo mag-usap bukas pag okay ka na. Dahil sa sinabing yon ng babae ay tila nagpanting ang tainga ni Renato. Dala na rin ng matinding tama ng pinaghalong alak at iligal na droga, kaya hindi na rin niya nakontrol ang mga ikinikilos at sinasabi. Iba na rin ang pangunawa niya sa mga simpleng bagay, kaya ang dating sa kanya ng mga sinabi ng asawa ay masama. Anong sinabi mo? Ha? Ang tingin mo sa akin? Pabigat sa'yo at hindi makaintindi? Bakit? Malakas na ba ang loob mo dahil meron ka ng ibang lalaking ipapalit sa akin, ha? Mas mayaman ba yan? Mas pogi? O mas magaling sa kama? Isang malutong na sampal ang ipinalasap ni Lilibet sa asawa, kaya natigilan ito. At dahil nadala na rin ng galit ang lalaki, kaya hindi niya na napigilan pa ang sarili. Hindi naging kaaya-aya ang mga sumunod na nangyari. Pinaghahampas ni Renato sa mukha ang asawa at nang makita niyang sumasalag-salag pa si Lilibet ay tumigil siya. Bigla niya itong sinipa sa ulo hanggang sa tuluyang matumba sa sahig. Nato, ano ba? Tama na, please. Tama na tong ginagawa mo. Nasasaktan mo na ako ng gusto. Tuluyang napahagulgol si Lilibet dahil sa nangyari. Sa sobrang pagkabigla naman ni Renato, ay napatakbo na lang siya sa labas ng bahay habang umiiyak din. Hindi niya rin kasi sukat akalaing magagawa niya ang ganung bagay sa kanyang asawa. Nang makalayo na siya sa kanilang bahay, ay pansamantalang huminto ang lalaki sa isang waiting shed at doon nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay hindi na naman pumasok sa trabaho si Renato dahil sa kahihiyan. Bumalik na naman siya sa masasamang impluwensyang kaibigan na sina Egoy at Kidlat at nagpakalunod na naman sa bisyo. 3 araw na naman siyang nawala at pagbalik ng bahay ay namumula na naman ang mga mata at nangangamoy alak. Sa pagkakataong yon ay kasama na niya ang 2 kaibigang masamang impluwensya sa kanya. Anong ginagawa nila rito? Sila ba yung tinutukoy ni Mamang Alberta na masamang impluensya sa'yo? Grabe ka naman sa masamang impluensya. Ganyan na kaya ang asawa mo bago pa niya kami nakilala, ha? Hindi kita kinakausap kung sino ka man, kaya huwag kang sasabat sa usapan naming mag-asawa. Ngayon, Renato, sila ba ang mga nag-iimpluwensya sa'yo na gumawa ng mga kabalbalan, ha? Ba't ka ba nagpapapaniwala sa sinasabi ng dambuhalang bakla na yon, ha? Kaibigan ko si Egoy at Kidlat. Noon ko pa sila kasama sa hirap at ginawa. Sila ang tumulong sa akin at hindi nila ako iniiwan. Nato, nakikita mo bang sarili mo ngayon, ha? Hindi ka nila tinutulungan. Ginagamit ka nila para sa bisyo. Gumising ka na sa katotohanan. Dahil sa mga taong yan, pati si Mamang Alberta na tumutulong sa'yo noon at ako na asawa mo, nagagawa mo ng saktan, emotionally at physically. Please naman, Nato. Bakit hindi mo ako kausapin ng maayos para naman malaman natin at masolusyonan kung anong problema mo, di ba? Wala naman tayong dapat solusyonan dahil wala naman tayong problema. Gusto ko lang bumalik sa dati kong bisyo kasama ang mga totoo kong kaibigan at pamilya. So hindi pamilya ang turing mo sa akin? Kung gano'n naman pala, bakit mo pa ako pinakasalan, ha? Tumigil ka na nga sa kadramahan mo. Di na ako natutuwa, Pumunta ka na sa kusina. Maganda ka na ng pagkain namin para habang nagiinuman kami, may mga taan naman kami. Bilis! Paalisin mo ang mga kasama mo rito. Anong sinabi mo, ha? Gusto mo na naman masaktan, ha? Ang sabi ko, paalisin mo rito sa pamamahay natin ang mga taong... Hindi na natapos pa ni Lilibet ang sinasabi dahil bigla siyang sinapok sa mukha ni Renato. Dahil doon ay napaatras siya sa sobrang pagkabigla. Dumugo rin ang labi niya dahil sa lakas ng pagkakasapok. Sina Egoy at Kidlat naman ay nakatingin lang at ngingisi-ngisi dahil parang sabog pa ang mga to. Ang kulit-kulit mo kasing babae ka eh. Bakit mo paalisin ang mga bisita ko? Bahay ko rin naman to, di ba? Kung gusto mo,
ikaw ang umalis! Sinundan pa niya ng paulit-ulit na pagsapok sa ulo si Lilibeth. Hanggang sa tumakbo na lang ang babae papunta sa kanyang kwarto habang umiiyak sa sobrang pagtitimpi. Narinig pa niyang nagtatawanan sina Egoy at Kidlat habang ang asawa niya ay naghuhumiyaw din sa tuwa na halatang bangag na bangag. Yan, mabuti yan! Magtago ka lang dyan sa kwarto at wag na wag kang lalabas hanggat di ko sinasabi, ha? Pag-iinom kami rito hanggang gusto namin. At kahit anong gawin ko sa pamamahay ko, wala kang pakialam! Pagkatapos sabihin yon ay nagpakasaya na ng husto si Renato kasama mga kaibigan niya. Nang bumaba na ang tama ng iligal na droga, ay saka na sa pool ng alak ang magkakaibigan. Nalasing nga sila at nakatulog sa sala nang hindi na rin nila namamalayan. Napahimbing ang tulog nila hanggang sa may kung anong malamig at mabigat na puwersang biglang gumising kay Renato. Napabangon siya mula sa sufang kinaihigaan at pinagmasdan ang dalawang kaibigang nahihimbing din sa pagtulog. Si Egoy ay nakasalampak lang sa isa pang sofa, habang si Kidlat naman ay nakatihaya sa sahig at kumakamot-kamot pa sa tiyan nito habang natutulog. Napakakalat ng sala. Ang mga bote ng alak na pinag-inuman nila ay kung saan-saan lang nakalagay. May natapon pa sa sofa pero hindi niya to pinansin dahil wala siyang pakialam dito. Pati ang mga piraso ng chichirya na nilalanggam na ay hindi niya na rin pinansin. Hinawi niya lang ang plastik na nasa bandang paanan para mas maging komportable. Pagtingin niya sa orasan ay eksaktong 3:00 na ng madaling araw, kaya bumalik siya sa paghiga para ipagpatuloy ang pagtulog. Pero naramdaman na naman niya ang malamig at mabigat na puwersa. Nakarinig din siya ng kakaibang mga boses na nanggagaling sa silid nilang mag-asawa. Gising pa si Lilibeth? Maraan siyang naglakad papunta sa kwarto nila at habang palapit ng palapit ay palakas din ng palakas ang mga pagbulong na naririnig niya. Kahit malinaw niya nang naririnig ang boses, ay hindi niya naman maintindihan ang sinasabi dahil hindi pamilyar ang lengguwahe. Nang nasa tapat na siya ng nakasarang pinto, ay mas lalong lumamig ang kanyang pakiramdam at mas lalo ring bumigat ang presensya ng kapaligiran. Napayakap sa sarili ang lalaki habang pinakikinggan ang kanyang asawa mula sa loob ng silid na tila nagbibigkas ng orasyon. Presensya deducta tenebrarum circumstant, odi voce meam, ut maledictio tribuatur efficace. Nang mas malinaw na marinig yun ni Renato, ay para bang may kung anong kakaibang puwersa na biglang kumurot sa kanyang puso. Mabilis na nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan, kaya mas lalong napahigpit ang yakap niya sa sarili. Anong pinagsasasabi at pinaggagagawa ng asawa ko? Maledico viro meo pessimo in nomine Caeli et Terrae, oro ut fiat, ut electio fiat. Ang matinding lamig na nararamdaman niya ay biglang nawala. Napalitan to ng kakaibang init na dahilan para manuyo ang kanyang lalamunan. Kaya makailang ulit siyang napalunok ng laway. Iuro hodi Renato, quotis vitia comitit, avarus erit sanguini circumstantium, non satiabitur fames eos, donec gustaverit salsum humanum sanguinem, esuriat vitam donex non mutatur in aeternum. Pagkarinig sa kanyang pangalan, ay hindi na nakapagpigil pa si Renato. Puwersahan niyang binuksan ang pinto hanggang sa tumambad sa kanyang paningin si Lilibeth na hubot-hubad. Nakaupo ang asawa sa gitna ng nakapabilog na mga itim na kandilang nakasindi.
Nakita niya rin na may sariwang dugo sa magkabilang palad nito. Ano tong ginagawa mo, Beth? Hindi umimik ang babae. Tumitiglan to ng matalim sa kanyang asawa hanggang sa maramdaman na nga ni Renato na tila may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Uminit ng uminit ang kanyang pakiramdam. Biglang naglabasan ang matataba niyang ugat sa buong katawan at nang makita niya ang mga ito ay bigla siyang nahintakutan. Narinig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang bawat aspeto sa bahagi ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang matinding pagbabago, lalo na nang ang kanyang mga pangil ay unti-unting umusbong at mas humaba. Hindi niya maintindihan pero para siyang init at uhaw na uhaw hanggang sa bigla na lang siyang mapaluhod dahil para na siyang napapaso at nasusunog sa sobrang init ng pakiramdam. Ano tong ginawa mo sa akin? Aray ko, ngapde! Ang init ng pakiramdam ko! Nakakapaso, Beth! Naglupasay si Renato sa sahig na parang bulating binudbura ng asin. Pakiwari niya ay parang napupunit at hinahati ang katawan niya sa sobrang sakit at init. Pakiusap, Beth! Tama na! Tama na ang sakit! Ang init! Aray! Hindi umimik si Lilibeth. Naglakad lang to palapit sa kanya hanggang sa unti-unti nang magdilim ang kanyang paningin at tuluyang mawala ng malay tao. Pagkagising kinaumagahan, ay naabutan na lang ni Renato ang sariling nakahiga na sa sofa. Wala siyang maalala sa nangyari kagabi, kaya napahawak lang siya sa ulo hanggang mapansin na mayroon siyang mantsa ng dugo sa bibig at mga daliri. Anong nangyari? Pagkagala niya ng tingin sa buong sala, ay gano'n na lang ang gulat niya dahil wala ng kalat. Malinis na ang lahat, maliban na lang sa natutulog na si Kidlat na nakasalampak pa rin sa sahig malapit sa kanya habang kumakamot-kamot pa ng tiyan. Marahang bumangon si Renato at saglit na napahawak sa ulo dahil sa sobrang sakit nito. Nang makaamoy ng mabangong pagkain sa kusina, ay saka siya tumayo at naglakad papunta ron hanggang sa makita nga niya si Lilibeth na nagluluto ng agahan. Nakagayak na ng pangtrabaho ang babae at tinatapos na lang ang pagluluto. Hindi siya umimik. Nagtungo lang siya sa banyo at naghilamos ng muka. Inalis na rin niya ang ilang mantsa ng dugo sa bibig at mga daliri bago lumabas. Pagkatapos ay umupo siya sa tapat ng lamesa habang napapahawak sa masakit na ulo. Uminom ka muna nitong kapeng tinimpla ko para mawala yung hangover mo. Pagkatapos kumain na rin kayo ng mga kasama mo kung nagugutom kayo. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho eh. Hindi ulit umimik ang lalaki. Marahan at nahihiya niya lang kinuha ang kape, saka ininom ito. Pagkatapos ay muling pinagmasdan ng kanyang asawa na paalis na. Pilit niya ring inaalala ang mga nangyari, pero ang huling natatandaan niya lang ay ang nasaktan na naman niya si Lilibeth, kaya natapik niya ang noo. Hinabol niya ang asawa hanggang sa labas ng bahay, kaya lang ay nakaalis na ito. Pagbalik sa loob ng bahay ay sinipa-sipa ng mahina sa hita si Kidlat hanggang sa magising ito. Uy, Ugok, bangon na dyan. Mag-almusal tayo. Ano ba naman yan, pare? Natutulog pa ako eh. Hayaan mo muna ako matulog ha. 2 araw akong gising eh ha. Gago, Bugok. Mag-almusal nga tayo eh. Ikaw ang bugok. Hindi nga ako makakain, di ba? Parang hindi ka naman na-addict niyan ha. Hindi talaga. Kaya kong kumain kahit nakabatak. Napansin mo ba si Egoy ha? Nasaan na kaya ang ungas na yun? Ang bamalay ko. Sige na, matutulog pa ako eh. Baka mawala na ang antok ko. Minsanan lang to eh ha. Napaungot na lang si Renato bago naglakad papuntang kusina
At habang nag-aalmusal ay napapaisip pa rin siya kung ano ang eksaktong nangyari kagabi. Nanakit lang lalo ang ulo niya kakahalukay sa mga pangyayari, kaya ay tinigil niya na ito. Maya-maya pa, nang matapos na sa pagkain, habang nilalagay niya mga pinagkainan sa lababo para sana hugasan, ay biglang humilab ang kanyang tiyan. Pagkatapos nun ay mayroon siyang naalala na hindi niya rin maintindihan. Euro hodi Renato, quatis vitia comitet avarus erit sanguinis circumstantium. Natigilan siya at biglang napahawak sa tiyan matapos maalala yun. Ano yun? Non satiabitur fames ius, donec gustaveret salsum humanum sanguinem, esuriet vitam donec non mutuatur in eternum. Tuluyan na ngang umikot ang kanyang sikmura kaya mabilis siyang napatakbo sa banyo. At doon sumuka ng sumuka. Lahat ng inalmusal niya ay naduwal niya lang din at kahit halos wala ng laman ng kanyang tiyan, ay patuloy pa rin siya sa pagduwal. Uy par, ayos ka lang ba? Kanina pa kita naririnig mula doon sa sala. Hindi na tuloy talaga ako nakatulog. Parang buong pagkatao mo na ay suka mo na yata ha? Pahingi nga ako ng tubig. Binigyan nga kaagad siya ng kaibigan ng tubig, kaya kahit papano ay bumuti na ang kanyang lagay. Bumalik sila sa sala at sumalampak pareho ng pag-upo. Ano par, sasama ka ba sa hideout? Inasan nga pala Esme mo? Hindi na muna ako sasama par. Medyo masama talaga ang timpla ng tiyan ko at Naku, kulang lang yan sa singhot no? Kukuha ko kay bossing ha? Gusto mo? Dito na lang tayo magpagulong bago bumalik dun sa hideout ha? Huwag mo na muna nga akong kulitin par. Masama talaga ang timpla ng tiyan ko, promise. Siya nga pala. Baka sabihan na lang si Egoy kapag nakita mo ha. May pera pa ako ron. Huwag niya muna kamong gagasusin lalo na ipang susugal. Bobo pa naman siya sa sugal. Saka na gamitin kapag dating ko. Mamayang gabi kapag okay na ang tiyan ko, rekta na ako ron. O sige, ikaw ang bahala. Hinahanap ka pa naman ng bagong chikas natin dun. Baka kasi nakain mo ha? At bakit nag-aalboroto yung tiyan mo? Ewan ko sa asawa ko. Masama yata ang loob nung nagluto ng almusal Kaya sumama rin ang timpla ng tiyan ko. Buti na lang di ako kumain. Di ka naman kasi makakakain talaga, tanga. Malis ka na nga. Basta huwag mong kalimutan yung billing ko kay Egoy Pag-alis ni Kidlat ay bumalik na ng kwarto si Renato para makapagpahinga ulit. Pero hindi rin siya nakatulog ng maayos dahil panay ang kalam ng kanyang sikmura. Dahil doon ay nagtungo siya sa kusina at kumain ulit ng natitirang almusal. Nang maubos niya na ang lahat, ay tila hindi pa siya nakuntento. Pakiramdam niya gutom na gutom pa rin siya kaya naghanap pa siya ng makakain sa refrigerator. Nang iluluto niya na ang tusino, ay may bigla na naman siyang naalala na hindi rin maintindihan kung ano ang dahilan para matigilan na naman siya sa ginagawa. Euro hodi Renato, quatis vitia comitet avarus erit sanguinis circumstantium. Lintik naman talaga. Ito na naman. Ano ba kasi yun? Non satiabitur fames ius, donec gustaveret salsum humanum sanguinem, esuriet vitam donec non mutuatur in eternum. Nawala ang pangangalam ng kanyang sikmura at napalitan to ng muling paghilab ng tiyan kaya tumakbo kaagad siya sa banyo at sumuka ng sumuka. Nailuwa niya na naman ang mga kinain. Kaya nakaramdam siya ng matinding panghihina ng katawan. Lintik ka talaga, Beth. Anong ginawa mo sa akin? Uminom siya ng tubig at pagkatapos ay lumabas ng bahay para bumili ng gamot. Habang nasa butika na malapit lang sa kanila, ay nakakita siya ng ilang taong naguumpukan. May pinagchichismisan ng mga to tungkol sa lalaking nakitang patay kanina lang umaga. Na-describe ang lalaki na maitim, matangkad at kulot-kulot ang buhok. Ayon pa sa mga usap-usapan,
ay may pagka-foreigner daw ang itsura ng lalaking namatay sa hindi kaaya-ayang paraan. Winakwak daw kasi ang tiyan at nawawala ang ilang bahagi ng laman loob. Durog din daw ang mukha na parang hinampas ng matigas na bagay, kaya hindi pa makilala kung sino ang nasabing lalaki. Nang marinig ni Renato ang tungkol sa bagay na yon, imbis na takot o mandiri, ay para pa siyang natakam at napadila ng wala sa sarili. Nang alam na naman tuloy bigla ang kanyang sikmura, kaya dali-dali siyang naglakad hanggang sa makauwi ng bahay at ininom ang gamot na pampagaling ng sikmura. Winakwak ang tiyan, mga laman loob. Naabutan na lang niya ang sarili na tumutulo na ang laway, kaya gulat niyang pinunasan ang bibig. Ano ba tong mga naiisip ko? Napahawak siya sa sikmura nang muli na naman tong kumalam. Pero hindi niya na ito masyadong pinansin sa paniniwalang mawawala rin naman kaagad, lalo na't nainuman niya na ng gamot. Itutulog ko na nga lang to. Nagtungo na nga siya sa kwarto nilang mag-asawa at pagkatapos ay pinilit na matulog hanggang sa magawa nga niya. Kaya nga lang ay bigla naman siyang dinalaw ng isa na namang panaginip. Ang misteryosang matandang babae ay nagpakita na naman sa kanya. Sa pagkakataong yun ay wala nang kahit anong dahong natitira ang dating mayabong na punong nasa likuran ng matandang babae. Binalaan na kita. Hindi mo naingatan ang sarili mo. Hinayaan mong mahulog ka ulit sa bangin na dati mong kinasadlakan. Hindi mo nabantayan ang asawa mo, kaya ngayon mararanasan mo ang sumpa ng... Bago pa matapos ng misteryosang matandang babae ang sinasabi nito, ay isang nakakikilabot na ugong na ang kanyang narinig. Sinundan niyo ng makapal na usok na bumalot sa buong paligid, kaya naglaho ng tuluyan ang kausap niya kanina, pati na rin ang punong nalagasan na mga dahon. Mula sa hindi kalayuan ay nakarinig siya ng pamilyar na boses ng lalaki, kaya tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ng tinig. Maya-maya pa ay nakita niya na ang kaibigang si Egoy na merong kausap na tila kinatatakutan nito. Nang mapalingon sa gawin niya ang kaibigan, ay mas lalo tong nasindak at nagtatakbo. Naghumiyaw ng saklolo si Egoy hanggang sa ilang saglit pa nga ay nakita na lang niya tong nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Durog ang mukha na dinaganan ng may kalakihang bato. Lumuwa pa ang isang mata at gumulong malapit sa kinaroroonan niya. Mas nasindak si Renato nang makita ang tiyan ng kaibigan. Wakwak na to at nakalitaw ang mga laman loob. Putya, Egoy! Natigilan siya matapos tumagal ang titig sa sariwang dugo, wakwak na tiyan at mga lamang loob. Sa isang iglap ay nawala ang takot na nararamdaman niya at napalitan to ng pagkatakam sa karne at dugo ng kaibigan. Biglang kumalam ang kanyang sikmura, kaya hindi niya na napigil ang sariling lantakan ang bangkay ng kaibigan hanggang sa mabusog siya. Nang mapagtanto niya na punong-puno ng dugo ang kanyang bibig at mga kamay, ay bigla siyang nahintakutan sa sarili. Ano tong ginawa ko kay Egoy? Hindi totoo to! Pagtakbo niya palayo ay bigla siyang nadapa at nang bumangon ay doon niya biglang nakita ang sarili sa refleksyon ng tubig. Ganun na lang ang pagkasindak niya nang makita ang sarili sa anyo ng isang halimaw. Malapaniki ang muka, lubog ang ilong, nakausli ang bibig at mga ngipin, mahaba at patulis ang mga tenga, at nangingintab sa kaitiman ang buong balat. Sa sobrang takot ay napahawak siya sa muka habang natataranta sa kung ano ang gagawin. Hindi ako to! Hindi ako to! Napabalikwa siya ng bangon at patakbong humarap sa salamin. Nang makita ang maayos niyang muka ay nakahinga siya ng maluwag. Kaagad niyang pinunasan ang butil-butil ng pawis sa noo at batok.
saka napaupo sa tapat ng salamin. Doon ay bigla niyang nakita sa ibabaw ng tukador ang pera na pinahawak niya kay Egoy. May mantsa ng mga dugo ang pera, kaya umusbong bigla ang takot sa kanyang pagkatao hanggang sa unti-unting nagsiksikan sa alaala niya ang lahat ng mga nangyari kaninang madaling araw. Nagising siya eksakto 3:00 ng madaling araw at naabutan ng asawa na tila may kung anong orasyong ginagawa. Nang matapos yun, ay naramdaman niya ang malaking pagbabago sa katawan hanggang sa mag-anyo siyang isang halimaw o mas kilala sa tawag ng mga tao na aswang. Kaagad niyang hinatak si Egoy at dinala sa kung saan at doon na nga niya isinagawa ang pagpatay dito. 3 beses niyang pinalo ng malaking bato sa ulo para hindi makasigaw at nang wala ng buhay ay saka niya winakwak ang tiyan at kinain ang mga laman loob. Halos umikot at nanlaki ang ulo niya sa mga nalaman. Hindi niya rin mapaniwalaan pero alam niya sa sarili na totoo ang mga nangyaring yun. Doon niya lang napagtanto na ang katawan na nakita kanina sa narinig niyang kwento ay ang katawan ng kaibigan niyang si Egoy na siya mismo ang pumatay. Ano tong ginawa ko? Hindi totoo to! Muling kumalam ang kanyang sikmura, kaya umusbong na naman ang takot sa kanyang puso sa pag-iisip na muli siyang matatakam sa dugo at karne ng tao. Hindi pa pwede to! Dala na rin ng takot ay umalis siya ng bahay dala ang perang may mantsa ng dugo. Nagtungo siya sa hideout kung saan ay naabutan doon si Kidlat na tila malungkot ang mukha. Pare, mabuti at nagpunta ka rito. Nabalitaan mo na ba ang nangyari? Anong balita ba? Patay na si Egoy. Nakita siyang patay malapit sa ilog doon sa inyo. Nandun ang tiyo niya kanina. Nakumpirma kasi nakita ang tattoo niya sa likod eh. Shit! Magpagulong tayo ngayon. Nakaka-stress na itong nangyayari. Kaagad inabot ni Renato ang pera kay Kidlat na hindi na nagdalawang isip na ibili ng iligal na droga. Mabilis na lumipas ang oras. Nang matapos na silang bumatak, ay inakala ni Renatong makokontrol niya ang sarili o mawawala ang kung anumang nangyayari sa kanyang kakaiba. Pero nang makita niyang masugatan ang daliri ni Kidlat, ay bigla na lang kumalam ang sikmura niya. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig sa dugong umaagos. Grabe ka naman kung makatingin sa dugo ko, pare. Parang gusto mo matikman na, ha? Ganun na lang ang gulat ni Kidlat nang makitang biglang sinipsip ni Renato ang dugo sa kanyang daliri. Napatingin din tuloy ang iba nilang kasama na nagulat din sa mga pangyayari. Mabuti na lang ay kaagad hinigit ng bruskong lalaki ang kamay niya at napaatras ng bahagya. Anak ng putya, ang ganda ng tinama mo, pare ah. Anak ng putya ka rin! Pagkatapos sabihin yun ay nag-walkout na nga siya at dali-daling umuwi ng bahay. At habang nasa biyahe ay hindi niya maintindihan ang nararamdaman sapagkat naririnig niya ang iba't ibang boses ng taong nakapaligid kahit bulungan lang. Pati ang tibok ng puso ng mga tao ay malakas niya ring napakikinggan. Kahit ang mga amoy ng iba't ibang tao o bagay ay nalalanghap niyang lahat. Dahil doon ay napahawak siya sa ulo sapagkat sa dami ng mga naririnig at naaamoy ay para na siyang mababaliw. Bago tuluyang umuwi ng bahay ay may nakita siyang isang babae na mag-isang naglalakad sa dilim. Bigla na namang kumalam ang kanyang sikmura lalo na nang maamoy niya ang mabangong dugo ng babae dahil nagdadalang tao pala to. Natatakot siyang masaktan nito kaya pinigil niya ang sarili. Subalit mas malakas ang sumpang nakapaloob sa kanyang katauhan. Sa huli ay hindi na nga niya napigilan ang sarili.
Sinunggaban niya ang babae hanggang sa mawalan to ng buhay. Pagkatapos niyang lantakan ang munting sanggol sa sinapupunan nito, ay tila bigla siyang nagising sa katotohanan. Ano to ginagawa ko? Anak ng... Maingat at nagmadali siyang umuwi. At pagdating sa loob ng bahay, ay nakita niya ang asawang nakaupo sa sala na parabang hinihintay talaga siya. Beth, ano tong ginawa mo sa akin? Ha? Teka, bakit duguan ka na to? Huwag ka na mag-deny! Ikaw ang may gawa nito sa akin! Sinumpa mo ako! Ginawa mo akong halimaw! Bakit mo to ginawa sa akin? Kung ako sa'yo, love, maghilamos ka muna at magbanlaw ng katawan bago pa may makakita sa'yo. Wala nang nagawa si Renato kundi ang sundin ng asawa. Nagtungo nga siya sa banyo at matagal na binanlawan ng sarili sa pag-asang sa ganung paraan ay mawawala ang sumpa kahit alam niyang hindi. Nang matapos na ay bumalik siya sa sala para muling kumprontahin ang asawa na tila walang emosyon habang nakatingin sa kanya. Pagkaupo niya sa sofa ay saka nagwika si Lilibeth. Euro hodi Renato, quatis vitia comitit avarus erit sanguinis circumstantium. Non satiabitur fames ius, donec gustaveret salsum humanum sanguinem, esuriet vitam donec non mutuatur in eternum. Pagkatapos sabihin niyo ng babae, ay tumingin siya ng matalim sa asawa. Alam mo bang ibig sabihin ng mga sinabi ko? Hindi. Isinumpa ko na kung paanong sabik na sabik ka sa alak, ipinagbabawal na droga, sugal, babae at kung ano-ano pang katarantaduhan ay mas matumbasan nun ang pagkahumaling mo sa karne at dugo ng tao. Ha? Paano mo ginawa yun? Paano mo to nagawa sa sarili mong asawa? Makinig kang mabuti, Renato. Galing ako sa pamilya ng mangkukulam, mga nag-aaral ng kapangyarihang itim. Pero hindi namin basta-basta ginagamit ang karunungang to ng walang mabigat na rason. Dahil sa bawat mabigat na sumpang igagawad sa isang tao, ay may mabigat na kapalit. Naiintindihan mo ba ang gusto kong iparating sa'yo? Hindi. Nung pinakasalan kita, Natigilan ng babae sapagkat unti-unti nang pumatak ang kanyang luha dahil sa sobrang sama ng loob para sa asawa. nung pinakasalan kita, tinanggap ko ang lahat sa'yo kahit ng mga nakalipas mong buhay. Pero ikaw mismo, hindi ka nagtiwala sa sarili mo na magtutuloy-tuloy ang pagbabago mo hanggang sa maging malwa ng buhay natin. Nagpalamon ka ulit sa sistema, pero dahil mahal kita, tinanggap ko yun. Tinanggap ko ang mga pananakit mo sa akin. Kahit nagiging pisikal ka na, dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal mo ako? Bakit mo ako sinumpa ng ganito? Itinaya ko ang sarili ko nang sinumpa kita at hanggang hindi ka nagbabago ay hindi mawawala ang sumpang yan sa'yo. Walang kahit sinong makakaalis niyan kundi ikaw. At kung hindi mo mababago ang sarili mo, para mo na rin akong pinapatay ng dahan-dahan. Dahil ito ang kaakibat ng sumpang iginawad ko sa'yo. Parang awa mo na, bumalik ka na sa dati. Nang makita ni Renato ang paghagulgol ng asawa, ay para siyang biglang nabagok at nagising sa katotohanan. Isa-isa nang pumasok sa utak niya ang mga kamaliang nagawa niya sa asawa. Nagsimula rin siyang maiyak matapos maalala ang mga magulang, pati ang mga taong tumulong sa kanya patungo sa pagbabagong buhay katulad ni Mamang Alberta at Mrs. Lani. Doon niya lang din napagtanto kung anong ibig sabihin ng babala sa kanya ng misteryosang matandang babae sa kanyang panaginip. Hindi pala to patungkol kay Lilibeth, kundi patungkol mismo sa kanya. Na kung hindi babantayan ang sarili, ay siya ang sisira sa binubuo niya palang na pamilya. Napaluhod na lang siyang bigla at nagsimula na ring mapahagulgol. Pagkatapos noon, ay marahan niyang nilapitan ng asawa na walang humpay pa rin sa pag-iyak.
Beth, love, patawad sa mga nagawa ko. Sorry kung bumalik ako sa dating buhay na magulo at nagpalamol ulit ako sa sistema. Mahal na mahal kita, Nato. Love, at hindi kita iiwan. Hindi na kita sasaktan, pangako. Tulungan mo akong mabago ko ulit ang sarili ko. Alam kong makakaya ko to sa tulong mo. Mahal na mahal kita, Lilibet. Mahal na mahal din kita. Pagkatapos nilang makapaglabas ng mga saloobin sa isa't isa at makapag-usap ng masinsinan, ay naging magaan pareho ang kanilang loob. Nauwi sa pagtatalik ang dalawa hanggang sa makatulog sila ng mahimbing at walang kahit anong galit na nararamdaman sa puso. Simula na to ng pagbabago, mahal kong Beth. Oo, simula na ulit to ng panibagong yugto ng buhay natin na pinatatag. Haharap tayo sa pagsubok na magkasama sa hamon ng buhay. Nagsimulang ulit ang mag-asawa at ang unang hakbang na ginawa ni Renato ay humingi siya ng tawad sa mga taong nasaktan niya ang damdamin. Una niyang nilapitan si Mamang Alberta na pinatawad din siya kaagad. Ganon din ang boss niyang si Mrs. Lani. Humingi rin siya ng paumanhin kay Chito na nalaman niyang meron palang partner na kapwa rin lalaki. Dahil doon ay nawala na ang pagseselos niya rito na siyang isa sa mga naging dahilan kung bakit bumalik siya sa dating masamang gawain. Tuluyan nang ang inayos ni Renato ang sarili. Noong una ay iniiwasan niya si Kidlat, pero nakaisip siya ng paraan na isama ang kaibigan sa pagbabago at nagawa niya nga ito. Humingi rin siya ng tawad kay Egoy kahit wala na to, maging sa babaeng buntis na nabiktima niya. At kalaunan ay nakontrol na nga niyang sarili at namalaya na lang niyang wala na siyang pagkauhaw sa karne at dugo ng tao. Makalipas ang 1 taon, muling biniyayaan ng sanggol ang mag-asawa at naipanganak nga ng malusog ang bata na pinangalan ng Egelbert na siyang tunay na pangalan ng isa sa matalik niyang kaibigan na si Egoy. Nang mabinyagan si Egelbert, habang palabas sila ng simbahan, ay may napansin ng binata na isang matandang babaeng pulubi na nanghihingi ng limos. Pagkaabot niya rito ng 100 pesos, ay nagulat siya matapos makita ang pamilyar na mukha. Kaya pansamantala siyang nagpaalam sa asawa at sinundan muna ang pulubi. Manang, teka lang po. Ano yan, iha? Ano pong pangalan nyo? Nagkita na po ba tayo sa kung saan, ha? Ako si Tandang Gamay. Oo, nagkita na rin tayo noon sa simbahan na yan. Binigyan mo rin ako ng 100 piso noon. At ngayon, inaani mo na yun. Itong binigay mo ngayon, hintayin mo ang takdang panahon ng pag-aani. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli! Isinilang si Renato na puno ng pag-aaruga at pagmamahal ng mga magulang